Guys, isa ka ba sa, yun nga, naiinis ka sa mga nasa paligid mo na connect sa inyong wifi na yun nga, hindi mo namamalayan, may nakakonect pala sa iyong wifi, tapos pag binago mo yung password, kukonek ulit. Kasi may nakukonect nila, minsan nai-scan nila yung wifi ninyo, may isang tao na nagpapa-scan gamit ang QR, nakukuha yung inyong password. Kung isa ka ba sa taong ito at gusto nyo siyang para hindi na makakonect, para hindi na sila makakonect, para talaga yung password at yung inyong wifi na ginagamit ay kayong pamilya lang ang gumagamit. Ayan, kung ito itanong nyo sa sarili nyo, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Ayun guys, paano nga ba natin maiiwasan ang ibang tao na kumonect sa ating wifi? Yung kumbaga, hindi naman ibang tao, tapos kumonect sa ating wifi nang hindi natin namamalayan. Paano nga ba natin ito maiiwasan para hindi sila makapag-scan ng ating wifi password? Unang-una, pumunta lang kayo sa Google. Then ilagay nyo yung inyong IP address or gateway address ng inyong wifi. Kung hindi nyo pa alam ang inyong gateway address or IP address ng inyong wifi, meron akong tutorial dyan. Ilalagay ko na lang sa descriptor para panoodin nyo kung paano malalaman ang inyong IP address. And then next, pag alam nyo ng inyong IP address, mag-login lang kayo. Yan ang makikita nyo dyan kung ilan yung nakakonect. At ito yung setting ng ating wifi. Diyan, pupunta tayo sa advanced setting. Sa advanced setting, andyan yung filter MAC address. Pag napindot yun nga, yung filter MAC address, may dalawa dyan nakalagay. Blacklist at whitelist. Ayan, magkaiba po yan. Anong purpose ng dalawang yan? Unang-una, sa blacklist po tayo muna. Sa blacklist, diyan mo makikita kung sino mga nakakonect. Nandyan yung kanilang MAC address ng kanilang mga cellphone. Para malaman po ninyo yung inyong MAC address ng inyong cellphone, baka kasi mapasama sa blacklist, meron po tayo dyan tutorial sa aking video. Ilalagay ko na rin po sa descriptor para panoodin nyo na lang, para malaman nyo kung alin doon ng inyong cellphone na nakakonect. Diyan sa blacklist, ibablock nyo lang yung hindi sa inyong cellphone o hindi siya inyong cellphone. Kaya dapat alam nyo ang MAC address ng inyong mga cellphone na ginagamit sa bahay. Para yung may i-block nyo ay yung mismong tao na nakikonnect lang sa inyong wifi. Okay? Ang disadvantage nito, yun nga, pwede siya uling kumonect, ibang cellphone naman ang gagamitin niya. Hindi magbablock at magbablock ka lagi. Ito naman ang purpose ng whitelist. Dito sa whitelist naman, kung sino lang yung nakalagay na MAC address diyan, yun lang yung pwedeng kumonect ng wifi ninyo. For example, kung 3 MAC address lang yung nilagay ko diyan, yung 3 cellphone lang na yun ang pwedeng gumamit ng wifi na yun. Kumbaga, kahit ma-search nila yung wifi, ma-scan nila yung wifi, mailagay nila yung tamang password, pero kung hindi nakalagay diyan yung MAC address ng kanilang cellphone, hindi sila makakonect. Yun ang kagandahan ng whitelist. Pero ang problema nga din naman, pag may bagong phone, panibago kayong lagay. Ayan. Kaya yun ang bahala kung saan nyo kung alin yung gusto nyong gamitin. Kung blacklist or whitelist. Ako madalas mas ginagamit ko itong whitelist. Kasi nga, automatic, kung sino lang yung phone, alam mo kung sino pwedeng gumamit lang ng wifi na yon. Kaya madalas, ginagawa ko, dahil dalawa ang wifi ng bahay, para hindi mag-agawan, yung dalawang cellphone doon sa isang wifi, yung dalawang cellphone sa isang wifi para balance lang ang gumagamit ng wifi. Ayun, hopefully nakatulong ito. And yun nga, para maiwasan natin yung mga kabit ng kabit na hindi nagbabayad, na hindi natin alam. Okay? Pwede nyo ring ma-check dyan kung ilan ang nakaka-connect na sa inyong wifi. Baka madami na. Kaya check nyo lang sa inyong setting. Maraming salamat.